Ang ibig sabihin ng pangunahing pananaw sa globalisasyon ay ang iba't ibang paraan ng pagtingin at pagsusuri sa epekto ng globalisasyon sa mundo. Ibig sabihin, hindi lang isa ang pananaw dito, kundi maraming aspeto tulad ng pampolitika, pang-ekonomiya, pangkultura, panlipunan at pangkapaligiran na nagpapakita kung paano naapektuhan ang mga bansa at tao. At may 4 na halimbawa. Una, makipagkalakalan, pang-ekonomiya. Ibig sabihin, kasama dito sa globalisasyon ang malayang palitan ng produkto at serbisyo. Halimbawa, nakikipagkalakalan ng Pilipinas sa ibang bansa sa pamamagitan ng pagluwas ng saging at pinya at pag-angkat ng langis at bigas. Ito ay nagpapakita ng ugnayang pang-ekonomiya ng mga bansa. At ang ikalawa naman ay pagpalaganap ng rehiyon o pangkultural at panlipunan. Ito ay isa ring anyo ng globalisasyon, ang pagpalaganap ng relihiyon na nagdudulot ng pagbabago sa kultura at lipunan. Halimbawa, noong unang panahon ng mga Espanyol ay ipinalaganap nila ang Kristyanismo sa Pilipinas na hanggang ngayon ay malaking bahagi ng ating kultura. At ang ikatatlo naman ay pakidigma o pananakot pangpolitika. Ang ibig sabihin, ang mga digmaan at pananakop ay nagpapakita ng pandaigdigang pangkapangyarihan at kontrol ng mga bansa. Halimbawa dito, ang World War II ay nagbabago ng balanse ng kapangyarihang pampolitika at resulta sa pagkatatag ng United Nations. Ang ika-4 ay maglakbay o magsaliksik, pangkultura at pang-ekonomiya. Ang ibig sabihin naman ito, ang paglalakbay at pananaliksik ng mga manlalakbay tulad ni Ferdinand Magellan ay nagbukas ng ugnayan sa iba't ibang kultura at nagpasimula ng kalakalan sa pagitan ng silangan at kanluran. Ito ay nagdala ng kultura na palitan at pandaigdig negosyo.